Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon yung pahayag ni VP Sara sa isang pagtitipon na hindi siya magpapatawan. So, ano talaga, ito na yung sinasabi niya na I have reached the point of no return. Pagre-reconcile, wala na yan. Yung isa naman, sabi niya, never say never. Ibig sabihin, umaasa pa yung isa. Ito, palaban. Magtago na kayo. Laban ito. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Okay, pakinggan natin si VP Sara at bigyan natin ng reaksyon yung kanyang mga punto de vista. Dala ninyo doon sa kanila ang pinaka-pangit. Hindi lang po yan. Ang pangit na ng itsura niya. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Yun. Nagiging legal na po ang vote buying sa ating bayan. Tinatago po nila sa pangalang ayuda. Tinatago nila sa pangalang AKAP, AX, tupad. Huwag po tayong maniwala kaagad. So, yun na po. May bagong form na ng vote buying according to VP Sara. Tupad, AKAP, AX, and the rest. Ang dami. Hindi ko na memorya. Punong-puno na ang DSWD ng mga ganyan trabaho na sa budget hearing, deliberation, sabi ni Senator Amy, na o-overwhelm na ang taga-DSWD sa pagbibigay ng mga ayuda yan na iba't ibang pangalan. Kaya lang halos parehas lang ang objective. So, bagong forma ng vote buying. Legal na ang vote buying. Agree ba kayo? Binibili na ang boto ng mga mahirap in terms of sa pamamagitan ng ayuda. Dapat po tingnan natin yung nangangampanya, yung kandidato. Noon bang nakaraang eleksyon, meron siyang mga pangako na ibigay ba niya? Daming pangako. Ang pinaka sikat na pangako, ano yon? Na sinisingil ng taong bayan. 20 pesos per kilo na bigas. May isang media na matapang nagtanong sa isang gathering, Mr. President, kailan mangyayari yung pangako nyo na 20 pesos per kilo na bigas? Nako? Hindi makasagot-sagot ang presidente kung ano-ano na ang dinadahilan. Kasi nga, suntok sa buwan yung pangako na 20 pesos per kilo na bigas. Sinabayan pa ng kataga na mabuti sa amin na bagong tanim lang kami kagad, nakaani na. Nakakatuwa doon sa Reels, Facebook Reels o TikTok. Yan na ngayon ang viral videos. Yung nagtanim kaagad, saging, puno ng saging, walang ugat, tinusok, may bunga, harvest kaagad. Yun na yun. Po, ang unang tanong natin kapag tayo ay nakakarinig ng promises, pangako, naibigay ba ng kandidato yung pangako niya noon? Kasi ibig sabihin, meron siyang kredibilidad na mangako pa para sa susunod. Pero kapag hindi niya naibigay yung kanyang pangako nung nakaraang eleksyon, ay dapat po pag-isipan ninyo ng mabuti kung ibibigay niyo ba yung boto ninyo sa kanya. Yan po ang una. Pangalawa, nagiging... Ito ang malaking problema sa bansa natin. Every election, ang tao short-sighted. Ang tinitignan lang ngayon, bukas o makalawa, yung may matatanggap na pera para maibili ng pangangailangan. Marami ang tumatanggap ng pera kada eleksyon in exchange for their votes. Kaya yung mga politiko na gumastos ng malaki, pag upo nila, babawiin nila yun
with ganansya. May lugar sa Mindanao, pagdating ng eleksyon, umaabot ng 5,000 hanggang 10,000 pesos per vote. Sa mayor lang yan, ha? So, grabe. So, paano ngayon? Paano babawiin ng kandidatong Mayor Manalo yung 5,000 per botante? Meron sa Mindanao. Hindi ko na lang banggitin yung probinsya. Ang laki. So, yun ang problema, yung vote buying. Na ngayon is iniba na, ayuda na ang vote buying ngayon according to VP Sara. Kaya hindi tayo maasinso. Ang yumayaman lang yung politiko. Dahil babawiin niya yung ginastos niya. Legal na po ang vote buying sa ating bayan. Tinatago po nila sa pangalang ayuda. Tinatago nila sa pangalang AKAP, AX, tupad ang kanilang pagbibili ng boto ng mga mamamayan. Magiging mas matindi pa ang ayuda na darating sa January, sa February, sa March, sa April, hanggang sa araw ng eleksyon. Dahil legal ang mamigay ng ayuda. So, legal dahil nasa budget eh. So, walang makapag-question. So, ang mga tao naman, tanggap ng tanggap. Sana ang mga botante maging mas educated. Sana matulad tayo sa ibang bansa. Sa Amerika, walang nangyayaring vote buying doon. Ang pinag-uusapan yung plataforma. Sa atin, ang tinitignan yung matanggap ng botante. And exchange for that, boboto na lang basta kung sino ang nakapagbigay ng highest pinaka. Merong ang nag-survey sa aming residence. Kayo po ang may-ari ng bahay. Opo. Nagsusurvey po kami para sa eleksyon. Ganun ba? Dito ba kayo nakarehistro? Nung sinabi ko, hindi. Sa ibang lugar kami nakarehistro magbotante, kaya lang dito kami nakatira. Hindi pala kayo kasali. Umalis yung nag-survey dahil hindi naman ako boboto doon sa bahay na pinuntahan ako. Anong ibig sabihin nun? Naghahanda na sila ng listahan ng bibigyan pagdating ng eleksyon. Ganun po ang sistema natin, kaya hindi tayo maasinso. Sa panahon ng election period. Dahil ipapa-exempt yan ng mga politiko. Sasabihin nila, ay naku, hindi pwedeng bawal ang pamimigay ng ayuda kasi kailangan yan ng mga tao. Ibibigay nila yan sa kanilang mga botante. Pero pag-isipan natin, tayong mga botante, bakit ko ba utang ito? I-forward ko Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan, at pagbibigay. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Yan, very frank ang ating Vice Presidente. Bibihira yung ganyang politiko na sasabihin niya na ang mensahe ng Pasko is about forgiveness, giving. But ako, hindi pa ako handang magpatawad. And let's respect the Vice President. Kasi forgiveness is, kung human, naranasan ko yan, human nature, sinful nature, mahirap magpatawad. Kaya lang, ang tao pwede nang makapagpatawad kung naranasan niya na ang pagpapatawad ng Diyos. Ako,
naranasan ko na yung damandama ko na ako grabing makasalanan. But nararamdaman ko, tinanggap ko yung kapatawaran ng Diyos. Mapatawad na ako. Dahil napatawad ng akong kasalanan, I can say it with sincerity, with honesty, with confidence na pwede na akong makapagpatawad sa ngayon. Kasi natanggap ko yung kapatawaran ng Panginoon. So, Christmas is forgiveness. Pagpapatawad ng Diyos sa atin. Dahil ang Jesus na naipanganak, nabuhay, namatay sa krus, dumating ang panahon na umatay siya sa krus para sa pagkapatawaran ng kasalanan. Ang gawin lang natin ngayon, yung sinasabi ko palagi na ABC. Accept that you are a sinner. Believe na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. And C, commit or surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Kung nagawa mo yun, pwede na tayo makapagpatawad. So let's pray for our BP Sara. Masakit yung pinagdadaraanan niya ngayon. Let's pray that God will heal her heart. At balang araw, makakapagpatawad din siya. Katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin.